Sa pagsisimula ng pelikula, makikita sina Luffy, Nami, at Zoro sa kanilang maliit na bangka na halos mamamatay na sa gutom. Habang pinapagalitan ni Nami ang dalawa dahil sa paglustay ng kanilang pagkain, biglang sumalakay ang isang plesiosaur at winasak ang kanilang bangka. Imbis na magalit, tuwang-tuwa sina Luffy at Zoro sapagkat mayroon na silang makakain, ngunit mabilis silang nadaig nito at natangay sa tubig. Tuluyang lumubog sina Luffy at Zoro habang si Nami ay tinangay ng halimaw. Pagkaraan ng ilang oras, natagpuan si Luffy sa dalampasigan ng dalawang piratang naghahanda upang pagnikawan ang kanyang katawan. Pinigilan sila ni Medaka, isang maliit at nakabaluti na batang babae na humihiling na ibalik nila ang kanyang ama. Dahil dito, hinabol siya ng mga pirata, at hindi sinasadyang natapakan si Luffy ng sapat na beses at lumabas ang tubig sa kanyang baga. Nagising ang galit na si Luffy at binugbog ang dalawang pirata, ngunit agad din siyang bumagsak sa gutom. Dinala ni Medaka si Luffy sa kanilang nayon, kung saan naroon din si Zoro at pinakain sila ng isang elder na nagngangalang Skid. Habang kumakain sina Luffy at Zoro, binabalaan sila ni Skid tungkol kay Ganzak, isang mabagsik na pirata na sinakop ang buong isla. Inalipin ang lahat ng matipunong lalaki at pinagtrabaho sa Devil's Tower, habang ang mga babae, bata, at matatanda ay naiwan sa nayon bilang mga hostage. Biglang nagpaputok ang Devil's Tower na nagdulot ng pagyanig, at dahil dito, natapon ang pagkain ni Luffy. Sinabi ni Medaka na yon na ang huli nilang pagkain at tanging sa Devil's Tower na lang sila makakakuha ng foods. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Luffy sa tore kasama si Medaka, kasunod ang galit na si Zoro. Pagdating sa tore, nakita ng tatlo ang mga tauhan ni Ganzak na pinupuwersa ang mga taga-nayon na gumawa ng mga baril at kanyan. Pinuntahan ni Medaka ang kanyang ama ngunit nahuli siya ng dalawang pirata. Iniligtas siya ni Luffy ngunit pinalibutan sila ng sangkaterbang pirata, hanggang sa biglang pumasok ang isang nakamaskara at inagaw si Medaka. Hinabol ni Luffy ang kidnapper ni Medaka palabas ng tore at pababa sa baybayin, hanggang sa ihayag nito na siya si Nami. Tinanong niya si Nami kung bakit niya ito ginawa, ngunit lumitaw ang plesiosaur kasama ang isang pirata na si Ganzak, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang pirate general. Sinabi ni Nami kay Luffy na siya ngayon ay alagad na ni Ganzak dahil sa marami itong kayamanan. Sinugod ni Ganzak si Luffy at sa una ay pantay ang kanilang laban, ngunit kalaunan ay nag-spray si Ganzak ng matibay na foam na bumalat sa buong katawan ni Luffy. Samantala, si Zoro ay napasuko ng mga tauhan ni Ganzak sa pamamagitan ng pagbabanta na papuputukan ang mga bihag na alipin. Sina Luffy, Zoro, at Medaka ay iginapos sa isang pader habang nagdidiwang ang mga Ganzak pirates kasama si Nami. Kinumprante ni Ganzak si Luffy at nalaglag ang sombrero nito, na siya namang tinapakan ni Ganzak. Nagalit si Luffy at sinabi nitong ang sombrero ay isang kayamanan na ipinagkatiwala sa kanya ni Shanks. Dahil dito, napagtanto ni Ganzak na si Luffy ay isa ding pirata, na ikinagulat ni Medaka. Isang pagsabog ang yumanig sa tore, na pinangunahan ni Herring at ng iba pang mga taga-nayon. Habang ang Ganzak pirates ay nagmamadaling lumabas upang sugpuin ang mga taga-nayon, si Nami ay masayang lumapit sa tatlo, ibinalik ang sombrero ni Luffy, at pinakawalan sila sa kanilang mga tanikala. Inihayag ni Nami na ang pagkampi niya kay Ganzak ay etsyos lang at balak niyang nakawin ang mga kayamanan nito. Agad na tumakbo si Medaka upang tulungan ang kanyang ama. Sa labas, madaling natalo ang mga taga-nayon, at nang tatapusin na ni Ganzak si Herring ay iniligtas ito ni Medaka. Dahil dito, inilabas ni Ganzak ang kanyang bladed pincers upang tapusin ang mag-ama, ngunit dumating sina Luffy at iniligtas sila. Inilabas ni Ganzak ang kanyang secret weapon, ang Devil's Tower mismo, at sa kanyang hudyat, hinila ng plesiosaur ang tore upang kumalas ito sa isla, at nahayag na ito pala ay isang kanyan ng isang napakalaking barkong pandigma. Nagpaputok ito at winasak ang isang bahagi ng isla na nagdulot ng takot sa mga taga-nayon. Pumunta sina Luffy, Zoro, at Medaka sa barko upang harapin ang mga pirata. Hinarap ni Zoro ang mga tauhan ni Ganzak, habang si Luffy naman ay hinarap si Ganzak sa ibabaw ng mainmast. Iginapos ni Ganzak si Luffy gamit ang isang mahabang kadena at nang akmang tatapusin na siya nito, ay humarang si Medaka upang iligtas si Luffy,
na nagdulot ng pagkapugot ng ulo ng kanyang baluti. Dahil dito, nawasak ng isang galit na si Luffy ang kadena at mabilis na dinaig si Gansak gamit ang Gomu Gomu no Suchi. Matapos nito ay pinalakpakan siya ni Medaka, na nakaligtas pala sa atake ni Gansak. Samantala, tinapos ni Zoro ang huling mga tauhan ni Gansak, kasunod ng pagdating ni Nami at ng mga taga-nayon. Pinasabog nila ang isang bangka na puno ng dinamita na nagpalubog sa barkong pandigma ni Gansak. Bilang huling paraan, nagpaputok si Gansak sa isla ngunit dumating si Luffy at sinuntok siya papunta sa langit at bumangga sa bala ng kanyang kanyan. Kalaunan ay binigyan sila ng bagong bangka at maraming pagkain ng mga taga-nayon bilang pagpapasalamat. Sa sorpresa ni Luffy, si Medaka ay may sariling regalo na isang salbabida at tinukso siya nito dahil sa wala siyang kakayahang lumangoy. Nagpaalam ang mga Straw Hats sa mga taga-nayon at naglayag papuntang Grand Line. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito? Mag-subscribe at paki-like na rin for more videos like this. Maraming salamat!